po ang aking Day 213 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang may kilala pa ba natin ang Diyos kung walang Bible? At ang topic natin ngayon ay Philosophical Theology. Sabi po dito yung concept na Philosophical Theology is a study of God and His attributes using the tools of human reason, logic, and observation of the universe. It asks deep questions like the nature of time, existence, morality, and causality, and seek to show how this led to a rational belief in God. While reason is a gift from God, it is limited and must submit to Scripture. Philosophical theology can support faith, but it cannot replace divine revelation. It helps us see that faith is not blind, and that the God of the Bible is both rationally credible and glorious transcendence. At ang Bible verse po natin ngayon matatagpuan sa Romans chapter 1 verses 19 to 20. Since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Sa Tagalog naman po, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ang pinahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nalikhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang pagka-Diyos ay maliwanag na inahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang madadahilan. At ang teachings po natin ngayon ay number 1. All creation bears God's fingerprints. Ito po, yung creation talaga, fingerprint po yun ng ating Panginoon. Kasi diba, siya nga yung creator, siya yung gumawa nun. So, lahat yung bakasyon ng fingerprints sa ating Panginoon. Na parang katunayan na siya yung creator, siya yung gumawa nun. Lahat po, walang pinipili na bagay or ginawa, kundi lahat po. Kaya nang lagay ito, all creation. And number 2 naman, creation gives us a glimpse of who God is. Ito naman po yung creation. Ito po yung ginawa natin Panginoon. Parang pinakita kung sino talaga ang ating Panginoon. Kung gaano ka talaga siya makapangyarihan at kung paano niya tayo pahalagan at paano niya tayo mahalin. Kasi diba, ginawa niya to para sa atin, para may magamit tayo at sana gamitin natin ito sa tama. At gamitin natin ito ng may ayos at pag-aalaga. Katulad ng paggawa niya dito sa creation na binigay niya, pinagamit niya para sa atin. And number 3 po, we can truly know God only through the Bible. Ito po, dahil sa Biblia, ayun yung way upang makilala natin ang ating Panginoon. Kasi nga diba, hindi na natin siya nakakasama, hindi na natin naririnig yung kanyang boses, hindi katulad ng Old Testament, yung kapanahunan pa ni Kristo, na talaga nakakasama nila, nakakasalimuhan nila, naririnig nila yung boses niya, tuturuan sila. Pero tayo ngayon, sa tulong na lang ng Biblia natin, nakikita yung mga gawa ng ating Panginoon, kung ano ba siya dati, at kung paano na tayo inibig, diba? Mula sa krus ng Kalbaryo, kung paano siya nagsakripisyo. Doon talaga makikita sa Biblia kung sino ba talaga ang tunay, kung ano ba talaga ang tunay ng Diyos. And the application naman po, paano ito ma-apply sa ating buhay, number 1, cultivate that habit of thanking God for His creation. Ito po, dapat po nagagawa nating habit yung pagpapasalamat sa ating Panginoon sa araw-araw, diba? Pag-gising pa lang, diba? Ayun na agad yung dapat natin ipagpasalamat sa Kanya, lalo pa kaya ng creation na ginawa na, kasi napapakinabangan natin, diba? Papakinabangan natin, nagagamit natin ng libre, nang walang tayong binabayad, talagang pinagamit niya ito sa atin. And number 2 po, stay mindful of God and live a life of worship. Ito po, iyan natin lagi sa ating isipan na talagang kailangan sa papurihan natin Panginoon at yung buhay na dapat ginagawa, buhay na na dinadamdam natin or ginagawa natin ngayon, dapat alam natin na ganoon din yung ginagawa ng ating Panginoon. Napapuri natin siya, gayahin natin. Diba siya nga yung
guide natin dito na di ba nagkatawang tao siya, yun yung guide natin upang ano ba talaga tayo, paano tayo makitungo sa ibang tao at kung paano mahalin yung kapwa natin. And lastly po, read the Bible with the intent to know God. Ito po, dapat pag nagbabasa po tayo ng Bible, hindi yung basa-basa lang. That may intention tayo sa pagbabasa ng Biblia, katulad na lang naman kung paano natin kikilalanin ng ating Panginoon. Kasi nasa Biblia lahat nakasaad ang mga katotohanan at patungkol sa ating Panginoon. And yun lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo. At huwag mo natin nakalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.